Masayang araw po, mga ka-PL. Abay, hindi lang pala isang beses, hindi lang rin dalawang beses, kundi 3 beses palang nilusob si Mr. President ng ating mga kababayang OFW sa Australia. Abay, nakadalawang content na ako nito. Pangatlo na to, mga ka-PL. Pruweba. Basahin po natin mula po dito sa isang Facebook page na SBS Filipino. At ipapakita ko na rin po sa inyo, mga ka-PL, itong 6 na pirasong larawan na kanilang ipinost nga. Okay? Pero bago tayo magsimula, magkikisuyo sa mga ka-DDS, mga kababayan, mga ka-PL na hindi pa po nakasubscribe. Baka naman. At paki-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa lahat ng upload. At huwag nyo pong kalimutan, paki-like na rin po ang video. Maraming salamat po. Makikisuyo lang para tuloy-tuloy po na lusubin. Si Mr. President. Okay, kunwari lang, O, eto na ho, basahin ko ha. Urong ako konti, pakita ko yan sa inyo. Ayan. O, ayan o, maliwanag ha. O, ang sabi rito, mula sa SBS Filipino, update ha. Rallies gather outside Melbourne Town Hall where Philippine President Ferdinand Marcos Jr. holds his meeting with Filipino community members in Australia. Ayan. Teka, PL, baka naman gusto na itong pumasok sa loob ng pagtitipon kung saan naroon din yung ating mga kababayan na dumalo nga sa tawag nito, meeting ng mga Filipino community sa pangunguna ni Mr. President. Hindi, may mga may mga kasi, may mga placard na bit-bit sila eh. O, ayan o. O, simulan natin dito sa una. Ayan ha, kita nyo naman ha. O, ano ba mga nakalagay sa sulat? Hindi masyadong mabasa, Sunod. O, maliwanag, mga Pinoy yan ha, hindi yan ibang lahi ha. Isa pa. Ay, grabe ang mga nakalagay sa placard, mga ka-PL, ito pa. Kaliliit naman kasi ng sulat, eh. Ayan, ha. Baka sabihin nila, nagsisinungaling tayo, ha. Ayan. Pang-4 at panghuli. Pang-5 na pala yun. Ito, pang-6. Nagsisisigaw sa gawas yung ating mga kababayan, mga ka-PL, mga Pinoyan, ha? Ito yung mga kaparehas ho natin na alam niyo yung dismaya na sa pamumuno ni The Junior. Habang binubola niya yung ating mga kababayan sa loob ng town hall, yung ibang mga kababayan natin ng mga dismayado, ayan, nag-ingay sa labas. Yung mga nasa loob, hindi lang makaimik yun kasi nabola niya na ng husto. Kita nyo na? Hindi lang po sa bansa natin ang may mga rallying nangyayari. Di ba? Akbang ng maisog pre-rally. Etong kay Pastor Kibuloy na iisa din ang sinisigaw. Ang nadagdag lang, etong katarungan para kay Pastor Apollo Kibuloy. Walang pinagkaiba eh. Ang sigaw, ganun din eh. Ipatigil ang tsa-tsa, itigil ang lintik na pinsan initiative na yan. Hindi ho magsasalita yung ating mga kababayan, kung walang nakikitang mali. Yan. Sa palagay ko lang kulang na lang isigaw ng mga kababayan natin na bumaba na siya.
Yan, kulang na lang magbitbit ng placard na ang nakalagay doon, pinaalis na siya. Wala lang nang wala lang nangungulo eh, no? Siguro kung merong isang politiko yung halal talaga, hindi yung katulad ni Tatay Digong na tapos na nagpapahinga na, kahit mambabatas man lang, kahit isang senador man lang na mag-initiate na yan ang isigaw, sigurado yung ating mga kababayan susunod na rin yan. Nang isisigaw din nila ay yung sinisigaw ng isang politiko, ng isang mambabatas na bumaba na siya. Bagamat nasabi ni Mayor Baste Duterte, parang kaunti pa, kulang pa, konting push pa. 'Di ba? Pero kalaunan si Mayor Baste humingi naman siya ng tawa din. Kasi bugso na rin siguro ng kanyang damdamin ba na sa inis na nga sa mga nangyayari na nakikita niya na hindi kayang panghawakan o patakbuhin ni Mr. President ang ating bansa. Yan. Maliban dyan, kung mayroon pang isa pa na mambabatas na yan ang isisigaw, sigurado magsisunuran yan yung ating mga kababayan. Ngayon nga lang hindi sa pagsisinungaling, makikita ko sa mga comment section, sa mga video ko, wala naman ako sinasabing ganon, pero ang comment ng ating mga kababayan, di umano bumaba na siya. Grabe ho. Sobra nakadismayado ng ating mga kababayan sa kanya. Tulad na lamang itong nangyayari sa NAIA. Nagsimula sa surot. Daga na gumagapang sa malapit sa Kisame. Ipis. At itong bago, mga kapiel, alam nyo, talagang nasa flooring na. Kahalubilo na. Kahalubilo na po ng mga pasahero yung daga. Yan na nga. Si Doding Daga. Ayan. Yun sana gusto kong sabihin. Nakalimutan ko lang. Habang may mga pasaherong nakatayo, si Doding Daga tumatakbo. Grabe, parang imburnal po yung ating pambansang paliparan. Nakakahiya Labas-masok ko dito ang mga turista. Turista na lang Kung anong ganda ng ating mga isla na ipinagmamalaki natin, yung mga tourist spot sa ating bansa like Palawan, Boracay, at napakarami pang iba, siya naman kabaliktaran po ng ating pambansang paliparan. Nakakahiya. Apektado po ang turismo niyan, Mr. President. Napakarami pong problema sa bansa na dapat niyo unang unahin. Isang tabi niyo po muna siguro yung tsa-tsa at itigil na po ninyo ang People's Initiative. Natatakot ho ako, Mr. President, para sa inyo. Baka magkatotoo yung sinabi ni Tatay Digong na lalabas kayo ng Malacanang at matutulad kayo ng ama ninyo. Huwag naman sana. No? Pero kung hindi nyo ho ititigil yan, baka mapiko na po ang taong bayan. Kasi yan po ang isinisigaw ng karamihan. Dapat marunong po kayo makinig sa mga taong naghalal ho sa inyo. Akala nyo ho ba hanggang sa ngayon nananatili itong 31 million na nakasuporta sa inyo? Napakarami na hong nadismaya. Nagsalita na, nabudol sila. Ayan. Mga vlogger na noon nakasuporta sa iyo tulad ko. Ngayon hindi na. Kasi nadismaya. Yung 31 million, Mr. President, unti-unti nang nalalagas. Kumakaunti. Dahil sa mga nakikitang hindi maganda. Yan. Huwag nyo hong hantayin, Mr. President, na baka maubos yan
at magsalita na ho sila na naisin ho nilang ikaw palayasin na lang. Yan. Habang hindi pa malala ang problema, Mr. President, ayusin na ho ninyo. Malay ho ninyo, baka maagapan pa. Di ba? Everybody happy. Di ba? Masaya itong mga nadismaya dahil natulungan na ninyo, napababa na ninyo ang presyo man lang ng bigas. Nalinis ninyo yung pambansang paliparan at iba pang problema na ayos nyo, natigil ang tsa-tsa, pinatigil ang PI, baka manumbalik po ang tiwala ng taong bayan sa inyo. Pero kung hindi po, good luck. Ayan. Maliwanag mga kababayan, mga ka-PL, na 3 beses po nilusob si Mr. President sa Australia. Okay? Hanggang dito lang po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.